Yung aming mga alagang baka mga kaprobinsya, oh. Gumagala na. Yung babae, sos. Napakalaki na po niya, oh. Yung ating Red Brahman, si Bibing. Matangkad. 3 buwan pa lang yung baka natin. 3 buwan at saka 1 araw. Yan. At saka yung puti ating baka, si Bitas Puti, napakagwapo din ng katawan. Ayun, milalita ha. Nagkakauli lang, tingnan yung ating mga alaga, oh. Pero hindi lang sila nagpahima sa atin. Tuwa na. Nagsitakuhan na ng 3. Ayaw mong kumain? Yan po ang baka namin na Red Brahman. Pagkalakas yung kumain, oh. Matangkad po yung baka natin mga kaprobinsya. Babae ito mga kaprobinsya, babae. Red na red yung kulay. Malakas ang kumain. Good girl. Ayaw mo na? Matangkad na siya? Kung nalalaki lang yan, napakaganda gawing tagakasta. Pero babae, yan yung gawin natin inahin dito. Pero may ugali to. Si Junior Bitas, oh, tinikim na rin ng feeds. Kailangan pala masanay na kumain ng feeds para makapahinga ng konti yung nanay nila. Napakalakas lang bibili sa ngayon. Dahil po yung mga katawan nila, oh, mga ganda. Ito po si Junior Bitas, wala pa tong 2 buwan. Ayaw pahimas. Sarap. Yan po, oh, binigyan kami ng balde ni Boss Joselito. Boss, daghang salamat sa balde na ibinigay mo sa amin. Gamit to sa amin, oh. Siyam na piraso. Yung may mga takip, i-save natin to para lagayan ng mga kuan ba? Lagayan ng, sa ibutang daw? Pamanhikan. Para pag may mamanhikan, ito yung lagyan namin ng mga pagkain,
Ulam, litson. Di ba dong? Kasi mamanahikan niyo. Kasi mamanahikan niyo. Bobord? Estudyante, skila pa yan. Study hard pa yan. Wala. Wala sana siya kay concentrate pa na siya pag-study. Concentrate ba? Concentrate on katrabaylihan. Dito lang may lihan. Mao. Og ma. Pero kaasar pa gani siya. Bumili din tayo ng mga para tali sa ilong sa ating mga alaga. Marami to. Tapos may hasaan kami dito. Unting-anting mo. Kaya mo yung nalaari kaya dito mga mga asaw. May bon. Wah, dia pernah kata. Kumain po ng madiliagwa yung baka natin, oh. May mangga mga kaprobinsya, oh. Puso ang tumubo dyan. Kaya kayo mahulog ka. Sorry ito. Bangin dyan, bangin. Yung dalawa yung barkada, oh. Wala na. Pag may mga tanim kami dito, hindi na pwede kasi malakas na kumain yung mga baka natin. Pero hindi sila pumunta doon sa ating mga tanim na napier. Paminsan-minsan na sila pumunta doon. Yung isa nating baka mga kaprobinsya, si Basya, malapit na rin niyang manak. Mga ilang araw na lang siguro mga anak na yan. 9 months and 13 days na po mula sa pag-iay yung tiyan ni Basya. Yan. So napakaganda po pag madadagan ng isa yung ating alaga dito, yung ating mga maliliit na baka. So pabuti natin siya ng 5 buwan bago natin iwalay para hindi siya mamayat ng husto ba. Yung sa tingin natin na masahan na siyang kumain ng kumpay at saka kupamil. Nakakaaloy lang tingnan yung ating mga alaga. Si Basya, sana lalaki din yung kanyang anak. Gusto ko po yung lalaki para ipatingin natin. Palagi nang may lumabas sa kanyang ari. So hindi magtagal mga anak na yan. Siguro pinakamatagal na yung 1 linggo mula ngayon. Wala pang gatas nung lumabas, oh. Dati po yung isa nating baka na si Bitas Junior. Makulit yan kasi dumidi siya kay Basya. Tignan niyo po yung kwan, oh. Tuhod siguro ito ng baka mga kaprobinsya, oh. Ibukol, oh. Ay panongay ha, no. Yan. Sana hindi siya mahirapan kung sakaling siya mga anak. At kailangan mo nating bantayan siya pag maglibot na siya para matulungan natin, mahila natin kung sakaling mahirapan lumabas yung kanyang anak. Pag may time pa, pwede tayong tumawag ng technician. Kailangan po na alam po natin yung gagawin natin kung sakaling mahirapan si Basya. Basta hindi natin kayang dukutin sa ilalim, tumawag tayo ng technician basta may time pa tayo na tumawag. Kasi medyo malayo yung area natin mga kaprobinsya. Yung mga kambing po natin mga kaprobinsya, oh. Nabawasan na to. 3 yung nabawas sa kanila sa ating mga lalaking kambing. Tapos isa din yung nabawas sa ating mga babaeng kambing. At may iba pa dito na ibinta natin. Sunod araw siguro. Sinubukan lang natin noong una. Ito yung nung nagbinta tayo, parang tinatry lang natin kung okay ba yung presyo. Dito sa amin parang tama-tama lang yung presyo sa ngayon. Hindi po masyadong mahal, hindi po masyadong mura. Yung inaabot po sa ating 4 na kambing 23,000. So ito po pwede natin itong ibinta, oh. Tapos yung mga babae doon bawasan din natin. Ito tira lang natin to
Para kung sakaling hindi kumasa si George, siya yung gamitin natin, siya yung pagkatahin natin. At yung iba na mga maliliit, katulad dyan, hindi natin na ibinta para katayin sa sunod ng mga buwan ba. Para pista doon sa area ni Kapitana, bigyan natin siya ng isang kambing. Depende lang, kambing ba yung bigyan natin or baboy na litsunin. Kahit kambing lang to mga kaprobinsya, pero pag marami yung sabay natin ibinta, makabili na tayo ng isang baka na maliit. Nag-away na sila. Isa rin yan sa ating ibinta sa sunod na araw. Ito hindi lang, palakihin natin yan. Anak siya sa ating walang sungay na kambing. Tapos next December naman tayo magbinta ulit, lalo na pag lumaki yung mga maliliit natin doon na lalaking kambing. So yung mga kambing natin dito na lalaki, bawasan natin ito ng mga 4 siguro. Hindi lang tayo manghinayang pag ibinta natin sila, kasi may mga kapalit naman. Tapos may mga kambing pa tayo dyan na buntis. Yung ating blackhead hindi pa nanganak. Tapos pagdalhin na natin dito yung mga maliliit nating kambing na lalaki, pag mabawasan na natin dito yung malaki nating kambing, pwede natin yung talian para hindi siya magapanggulo sa mga maliliit. Tapos yung medyo payat dito, purgahin natin to. Ako matabo na to, pisoda, matay ito tanan. Matay uban. Kasi ito nito sawa. Ay, yun ang sawa. Sa mga nakaraan mga kaprobinsya, umuwi po tayo ng Baes. Tapos umulan po dito sa amin. Katapos ng ulan, hindi po sinuwerte yung isa nating inahin. Kinain siya ng sawa. At buti na lang nahuli nila yung sawa mga kaprobinsya. Pangalawa na yan kasi noong una may nakita tayo dito na patay. So tama po yung hinala namin na sawa yung umatake sa ating manok na nakita na namatay. Pero hindi rin sinuwerte yung sawa kasi nahuli ng ating mga kasama. Hindi ko alam kung ano yung ginawa nila, basta nahuli po. Yung sawa napakalaki na, 10 kilos. Noong una nabawasan po palagi yung ating mga sisiw dito. Marami po kaming pinagsuspitsyahan na siya po yung dumali. Akala po namin na bayawak lang. Akala po namin na yung ating wak. Yung bayawak mga kaprobinsya, hindi pa namin nahuli dito. Halos araw-araw po sumugo dito sa amin, pero napakailap po. Pero yung sawa, hindi siya nakatakas kasi pumasok diyan sa kulungan yung sawa. Doon niya pinatay yung ating inahing manok. At saka habang kumulupot siya sa manok, wala na siyang type para tumakas. Kaya nahuli siya. Dati po may nagalit sa atin kung bakit daw natin hinuli yung mga sawa. Tayo daw yung may kasalanan kasi binulabog daw natin yung area nila. Yung area namin dito mga kaprobinsya, mula pang bata pa kami, nandito na kami. Yung lupa na to, kinultivate na to na aking mga magulang. Tapos dati pa may mga sawa na dito sa aming area. At hindi naman pwede pag hayaan namin sila na tumatay sa ating mga alaga. Sa ngayon medyo okay pa kasi mukhang manok pa lang yung inatake nila.
Ang delikado pag sobrang laki na ng sawa, baka doon na siya umatake sa ating mga alagang biik doon. Yun po ang mahirap. Kaya pag may mapasin kami dito na sawa, pag mahuli namin, puhulihin namin. Yan po ang estima dito sa amin. Yung sawa na yan mga kaprobinsya, pang-anim na yan na sumugo dito sa amin. Dati may time po na nakakita tayo ng singgalong, yung parang kuan siguro, yung parang pusa. Singgalong ba yun or maral? Ang pabalik-balik dito, yung sawa at saka bayawak, may ibon pa na nanghuli ng ating mga sisiw. May isa tayong kambing dyan mga kaprobinsya, yung walang sungay. Balak na sana natin na dalhin sa mga nakaraang araw po para ibinta. Kasi kahit ano pang gawin namin, makalabas pa rin siya sa ating bakod. Napaka lakas niyang tumalon. Tapos marunong din siyang maghanap ng paraan paano siya makalabas. Muntik na natin siyang matalian para dalhin doon sa stockyard. Pero nang hinayang po tayo sa kanya, bigyan natin siya ng chance. Ang gagawin lang natin para maiwasan yung pagtakas niya sa ating bako dito, lagyan lang namin siya ng tali tapos ilagay doon sa loob ng kwarto. May mga kambing na rin tayo dito na buntis. Yung ating blackhead buntis yan, malapit na rin yung mga anak. Siguro katapusan ngayong buwan mga anak na siya. Yan po yung kambing natin na walang sungay. Nahinayang lang tayo na ibinta siya, kaya hindi natuloy yung paglagay namin ng tali sa kanya. Ang mabawas siguro sa ating kambing dito na mga babae, nasa mga 4 siguro. Kailangan po natin silang bawasan para mapataba natin yung mga maliliit. Hindi po natin mapataba yung mga maliliit pag hindi tayo magbawas ng alaga. Tignan niyo po yung kambing natin, oh. Pati yung anak niya, tinuruan niya, sinama niya sa pagtakas dito. Pero normal lang na makatakas sila sa ngayon dito sa ating bakod kasi bulok na yung mga bakod natin. So ilang inahin na yung matira dito sa atin. Kung sakaling may binta na natin yung mga kambing natin dito na mga medyo native lang. Yung kambing na to mga kaprobinsya, magkakapatid to sila. Pero malaki lang yung isa, bansot yung isa. Kasi 4 po sila magkakapatid. At hindi po natin sila pinadidi ng commercial ng gatas. Hinayaan natin sila na mabuhay doon sa kanilang nanay na 2 lang yung didi. Kaya hindi po pantay yung laki nila. Hindi po pantay yung laki ng kanilang katawan. Basta 4 na po yung anak, kukulangin na po sa gatas yung inahin. Hindi na po niya masuplayan lahat yung kanyang anak. Tapos pag may maliit, yun po ang matalo. Yun po ang hindi makadidi. Yung mga kambing natin dito, mga upgraded na yung matira dito. At saka yung mga maliit, mga anak po yan ni George lahat. Pero kailangan po natin lagyan sila ng marking para palatandaan, para malalaman natin kung may halo bang native yung kambing natin or wala ba. Kadalasan sa mga kambing na matira dito, yung anak sa ating blackhead saka yung anak sa ating malaking kambing na kadugo din ni Dayan. Yan po ang matira sa ating mga kambing dito. Yung mga kambing natin dito, kahit mga native lang yan, tapos kahit kambing lang, pero pag magbinta tayo ng marami, masasabi natin na pera pa rin basta marami yung ibinta natin. Katulad sa nakaraang araw po na nagbinta tayo ng 23,000, para nagbinta din tayo ng baka na maliit, yung mga native lang na baka. Pag gusto natin bibili ng baka na panimula pa lang, pwede na yung 23,000 sa mga medyo native lang na baka. Kahit mahirap yung pag-alaga ng hayop, pero pag kumita na tayo, parang matanggal lahat yung mga pagod natin sa pag-alaga natin sa kanila. At sa sunod na araw, kung sakaling magbinta din tayo ng kambing, mukhang lagpas 20,000 pa yung mga abutin sa ating kambing, basta marami yung ibinta natin. Napakadali ibinta mga kaprobinsya, basta pangkatal yung kambing natin.
Masok ka ng mga kaldinga. Yung kambing natin ay sa mga kaprobinsya yung may tatukan. Hindi na niya pinadidi yung kanyang mga anak. Kaya ang resulta, naging banso. Tapos, hindi pa kumain ng feeds. Minus mo na ito ilain sa. Di mo na nakakat o pasaw sa. Pero ito na ito dito gawa. Kalabang ako na ito ilain dito. Dali naman kung kabalong ko pasaw. Balhin na nagkatayan na rin. Kaya rin, kusulog kayo pasaw sa loob. Wapog lawas. Itong bitas? Ah. Kailangan pang subuan, oh. Kailangan pong bantayan yung mga maliit mga kaprobinsya para makakain sila. Kapit po ni mga anak kanina rin sa. Kapitan ni mga anak. Dalawa siguro yung anak dito kasi malaki yung tiyan. Karing bayi, di po rin mo kaon sa daghan mo gatas yung nahanggot. Si George, napakahaba din yung sungan ni George. George, hindi nakasya yung ulo niya sa balde dahil sa kanyang sungay na napakakuan haba, gaana batas kayo. Okay. Yung isa din natin gabi dito na may isang anak. Maganda din yung anak niya. Gwapo, lalaki. Basta isa lang mga kaprobinsya. Gwapong-gwapo. Pero pag kumabot na ng 3. Tsada po rin kadinga rin doon sa. Pila to kabali mo pagkaon? Kulang ka sa? Ay, maligayaan eh. Pero naulilaan naman sila. Gusto naman mukha ko ng mga itoy goat. Kailangan bawasan to para hindi masyadong malaki yung gastos natin sa pagkain nila. Mga kaprobinsya, kailan na po? Ito yung pagkain naman, oh. Manok. Yan, lami kayo. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kailan na? Wala mo dawatan mo ito ba? Wala. Awas na uma? Gawas na. Awit mo ito maawas ka bigyan ng buong taga nga. Gilawat mo ito? Na, wanang mawasan, wanang bulok, lay, or ma, nagkum. Kaya maabot na. Out pula. Wala kang idiok. Do. Huwag ka na busog dito rin mo. Busog mo na. Busog yung paan. Tubig.
Pero kira yung bagala to bo. Gago. Ano klase ka pa? Abot yung dito. Chat ni siya. Pwede siya madayon to. May pagama. Tao din. Oh, okay. Relax kaya dahil kato gapon. Relax eh. Ano sa inyong Christmas party? Paano pa? Mag-business passport na. Mm. Ito naman. Ano lang? Yung pasto? Ya. Nagkaw na pala. Stingit mo na bro. Stingit mo. Nagbaso na yung Liwas Pasko, 28, mga Domingo na. Siguro ko yan siya. Di ba sige naman kaparte dyan kada Domingo? Wala siya pakita ita. Lantan ko siya. Lantan na iya bro. Jangan tahan pemegang mau. Terus satu nih, Kaluwas ka rin. Mungkin sama nih. Ay, kung sibong na na. Ada mungkin bong. Hindi mingga. Ah, Pagkalunas ko sa balbagyon. Panidaan na niya ngayon bro. claro, claro. Atau lu pun ngaburu ya. No, linakwan o maog yun. Mau jodi nak pan kayo ah. Kita ka lang. Maog din ang una mao. Ano? Maog mo gila o. Ngagay. Ngagay itong kanunay. Katulad kay mau menjadi tuod. Kung nahilo to, ngayon ka ni mao. Kemudian Kristen yung jacket. Do man di na ang wala man jud mao ro gyapon kita. Ako mo ito. Ikaw mo to sa? Hindi man ikong dili ako. Ikaw gani. Dayon ko din yung dili ikaw. Ikaw ang taong lingon. Ha? Iya man. Ay, si okay ko bro. Nga nang mga ko palita ka sa pupa. Nakit anda ka? Wala mo yun bro. Nakit anda ka. Sulit ko tayo ka na to. Solid followers. Solid followers sa dulo. Napoy pagka-share ka ba? Kalam tigaw. Ano? Ano ko?